What's up mga gunggong? Andito kami ngayon sa last exit. May area dito sa medyo dulo ng Dubai pagpapasok ko ng Abu Dhabi na pwede mong tambayan, na may mga iba't ibang klase na sasakyan. Kung mahilig kayo sa twisted metal na laro noong kabataan natin, nandito yung mga sasakyan na ginagamit doon. Tingnan nyo guys. Tsaka kung napanood nyo yung pelikula na Mad Max, ito, may mga sasakyan dito na katulad noon. Tingnan nyo guys. Paintball. Ang bangis ng mga sasakyan dito. Mga custom made to, para mga junkyard vehicles. Ang bangis guys. Oh, ito parang tumaob na sasakyan dito. Laki. Ito, tinatawag na may pera sa basura guys. Tingnan nyo. Ito yung collection ng mga lumang sasakyan, yung mga hindi yan nagagamit. Niredesign nila, kinostomize. Ano mo to? Laki nito. Laki ng gulong oh. Bubulcanize kaya to. Sa banda rito pa makikita nyo may paintball. Bangis. Actually yung gunggong ngayon lang kami nakapunta rito. Sa tinagal-tagal na nito. Ang dalas namin nadadaanan. Ngayon lang namin ulit natripan. Last time tinry namin punta rito, pero dahil doon sa nagdaan na bagyo, baha dito sa area na to, sarado yung mga pasyalan tsaka yung mga malalaking kalsada. Kaya sarado din to, hindi kami nakapunta. Pero ngayon maganda na yung panahon. Mainit na nga lang, pero tuyo na yung kalsada, nadadaanan na. Tingnan nyo guys oh. Sheesh. Sarap dito mag-chillax-chillax. Banda ron pa, makikita nyo ang gaganda ng mga sasakyan doon. Pwede ka rin syempre magkape at mag-snack-snack dito. At banda rito pa, pwede kang mag-picnic kasama ang pamilya, tropa, kung sino man gusto mo. Ano, daming picnic table. Ang hindi ko lang alam kung pwede magdala ng pagkain dito, dahil ang daming mga tindahan ng pagkain baka kailangan mong bumili tapos dito ka kakain. Tingnan nyo to guys oh. Laki nitong ano na to ano ba tawag dito? Windmill. At syempre dahil summer ngayon, ang dami nagtitinda ng ice cream dito tsaka ng mga malalamig na mainom. Uy guys, nakita ko ulit dito si Kabayan. Ang ginagawa kaya ito dito? Kabayan, kayo po ulit? Ano pong ginagawa nyo rito? Last na nakita ko kayo doon sa beach Sinusundan mo ako. Parang sinusundan niya yata po kami. Lilibre niyo po ba ulit kami ngayon? Uy, mukhang sinusundan tayo ni Kabayan Malilibre yata ngayon. Ano kayo meron dito? Dito yung mga indoor. So tingnan nga natin kung ano meron dito sa loob nito. Tindi dito guys dito yung parang food court pagka indoor kasi mainit nga sa labas tingnan ito guys. Panis. Kotse na may wrecking ball. Ito yung parang wall of fame. At syempre yung Dubai bus nandito, pero junk version. Bangis. At meron pa ditong torture corner. Tingnan guys, para sa mga sadista dyan, okay pala rito Pagka may gusto kayong torture rin, dali natin dito guys. Ito, ay putang ina mo, washroom pala yan. Ang ganda dito. Bayan, nauuha po ako
Parang gusto ko pong magkape. Pwede niyo po ba akong libre? Oh, order daw tayo sa labas. Okay, ganda na itong loob na to guys. Oh. Ganda ng konsepto. Bangis. Tsaka dito, tinan nyo kung ano ng mga nakadikit. Mga parang metal, heavy metal concept. Tingnan nyo guys, oh. Akala ko madgong na eh. Mad. may official vandalism na tayo, pero hindi tayong gumawa na, nakita lang natin guys. Eto, yung malaking truck. Makikita nyo na medyo malayuan. Ang bangis itong dump truck na to. May machine gun sa taas guys. Tindi. Tindi na to guys, tinento sa sakin na to. May buhaya sa taas. Tapos yung kotse, tinubuhan ng mga halaman. Sumutangin na, baka may cobra pa dito ah. Pero ang bangis guys oh. Tindi. Ganito yung mga napapanood natin sa mga apocalyptic eh. Yung mga inaatake ng zombie. Ganitong sasakyan yun mga gonggong. Oh, bangis guys. Tindi ng gulong nito. Isipin nyo pag naplatan niya, ang hirap i-vulcanize nito. Ang bangis. Sarap sanang akitin eh, pero may nakalagay do not climb eh. Okay. So, parang kailangan ko na maghanap ng mainuman. Medyo nauuhaw na ako. Naiinitan na rin. Kabayan, saan tayo bibili ng mainom? Starbucks? Okay. So, tara. Pumunta tayo dun sa Starbucks. Bibili tayo ng mainom na malamig. At dahil ang konsepto nito guys, lugar na to ay parang drive-thru. So, yung mga tindahan doon makikita nyo. Ayun o. Magda-drive-thru ka. Hindi ka pwede maglakad. Utang na. So magka-drive-thru ka, saka ka magpapark uli. Tama. Maganda ang konsepto. So, balik tayo sa kaya, bibili tayo ng kape. Tapos tutuloy-tuloy tayo ng pag-ikot dito habang umiinom. Okay mga gonggong. Dahil hindi tayo pwedeng bumili ng kape sa Starbucks na hindi magda-drive-thru, umiikot tayo. Welcome back to last exit. Okay, so counter number 3 tayo. Yun o, Starbucks. Doon tayo dadaan. At pipila tayo dito. Ganito pala yung konsepto nito. Tingnan nyo guys, yung mga sasakyan sa kanan, no? Yung mga sasakyan sa Mad Max tsaka Twisted Metal nandito. Mga nirecycle na sasakyan, ginawang mga war machines. Ika nga. Tayo na, nakakatakot yan guys. Makita nyo yung sa kalsada rito, masalubong mo. Tatabihan mo ba yan o babanggain mo? Yari ka dyan guys. Eh ang ano dyan, hindi lang yata ano yan. Hindi lang yata display lang yan. Parang gumagana rin yata yan eh. Pag nakakita ako na in-start yan dito guys, napakasaya ko. Tingnan mo yung isang yun, no? May rocket launcher pa sa taas. Ang bangis. Ang bangis ang mga sasakyan dito. For rent kaya yan, may renta ka na ganyan. Pag ganun sasakyan mo, hindi ka nabubulihin kasi hindi ka na-tailgate. Good afternoon, welcome staff. Hi, good afternoon. Hi, sir. Hi, can I order 2 matcha, prof? Sorry, sir. Today we don't have much access. Okay. We have ice Spanish, Java tea, Frappuccino. Ano yun? Spanish. Ano daw? Okay, can I have 2 Spanish, Frappuccino? Frappuccino we have, yeah, Spanish latte, sir. Ice Spanish latte. Yes, Spanish latte. Okay. Size, sir, medium, large. Medium. Medium, you want with cream caramel, right? Yes, please. Okay, and That's it. that's it, okay. Combination. Thank you. Sana mga gonggong, hindi ko naintindihan sinabi nun. Nung sinabi, nawala yung order namin, hindi ko na alam. Oh, tingnan ito. Sheesh! Yan ito guys, oh. Panis. Oh, napakatindi kasi ang daming kalawag nito eh.
Ang masama dyan guys, pagka ginamit nyo yan, pagka medyo nahiwa ka ng konti dyan, nagasgas ang balat mo, baka mamatay ka sa tetano dyan. Pero napakatindi. Pati yun guys, so tingnan nyo, sa kabila. Wow! Ang bangis. Ito talaga yung mga ano, ito yung mga war machine na tinatawag. Ang ganda nito. Kasi dalawa to mga gonggong eh. Isa dito sa pagkapapunta kang Abu Dhabi pag galing ka ng Dubai, tsaka isang papunta ng Dubai pag galing kang Abu Dhabi, isang inbound tsaka outbound. Dalawa. So parang pinuntahan lang natin dito is Abu Dhabi bound. Yung pag galing ka ng Dubai papunta kang Abu Dhabi. Hindi ko alam kung same concept ng kabila o kung mga same machines na nandun. Pero siguro pupuntahan natin next time. Pero meantime dito muna tayo habang naghihintay tayo ng pila pagbili ng malamig na maiinom. Mga gonggong, tingnan nyo pa yun oh. Yun naman mas mataas na version na war machine. Katabi noon may tindahan ng manok. Winner chicken dinner. Bangis na no. Mas madaming sibat. Wala namang baril yun pero marami lang sibat. Okay. At dahil nakabili na kami ng maiinom, magpapark na ulit kami. Hindi ko lang pwedeng kumanan dito. Pwede naman siguro. Wala naman siguro manghuhuli dito. Okay. Intindi na to guys. Kailangan mo nung mag-drive thru. Doon ka bibili para hindi ka pwede bumili hindi ka mag-drive thru. Yun nata yung konsepto dito. Tapos babalik ka ulit mag-parking tapos doon ka tatambay. Okay lang, pwede naman. Okay. Nakakita kami ng isang magandang spot dito sa may gilid. Hindi masyadong mainit, malilom. Kita nyo guys, oh. Nasa ilalim kami ng puno nitong, alam ko to eh. Ito yung puno na tinatawag nila puno ng aratilis. Yung may maliliit na parang cherry guys, inyo. Oh. Daming bunga. Pero maganda to na pwesto namin, malilom. Hindi masyadong mainit. At meron din ditong another kotse na tinaniman ng halaman. Tingnan nyo guys, oh. Tangay na. Ang bangis. Ha! Nakakatakot lang. Baka mamaya may king cobra dito eh. Bangis na itong konsepto nito. Hindi mo alam kung okay. Ito na yung mga wreckage talaga na sasakyan mga gonggong. Tapos tinaniman na lang nila. Ganda no? Pero yun nyo. Yung pala mga ganun may mga pakinabang pa rin kahit mga sira-sira sa sasakyan na. Ang ganda pala pagka mga ganito yung ginawa nila sa ginawa mo na konsepto. Meanwhile, magpapalamig muna tayo, chill lang konti. Ang peaceful ng lugar na to mga gonggong. Ang sarap tumambay chillax lang dito. Pero mas maganda siguro kung may mga entertainment dito, live band, may mga performances. Pero hindi, ang konsepto yata talaga nito is parang tambayan lang, stopover, snack, parang ganyan. Dahil wala ako nakikita mga malalaking stages eh, na parang may mga nagpe-perform. Parang parking lot, isang malaking parking lot lang to guys, na nilagyan ng mga portable na tindahan, tsaka nilagay yung Mad Max concept. At napakainit guys. Nasa 37 degrees yata ngayon. 37 degrees na, ang init, basang-basa na yung kilikili ko. Tingnan nyo mga gonggong to. May madgong vandalism na agad tayo dito guys. Laki nito, tingnan nyo. Ang galing ng mga artist na tumira nito. Mad exit great again. Okay. So making Jebel Ali great again. So
So yung Jebel Ali guys, ito yung isa sa mga lugar dito sa Dubai. Yung Jebel Ali, lugar to, parang boundary pagka ng Abu Dhabi tsaka Dubai. Okay. Ganda. Ganda na konsepto nito. Parang street concept. Ang bangis. Ang hindi ko lang alam kung masarap ang mga pagkain dito. So parang masarap naman yung inumin. Pero nag-order ako ng noodles tsaka ng shawarma. Si Kabayan pala, nilibre tayo ulit ni Kabayan. Hindi ko alam bakit lagi na natin nakikita to si Kabayan Ang una nakita natin sa beach nung nag-breakfast tayo. So ngayon nag-chill lang tayo dito, nandito. Parang mga sinusundan tayo nito guys. Kabayan, bakit po ba lagi namin kayo nakikita pagka mga itong kakainan tsaka tambayan? Sinusundan mo pa. May Gusto ka pa sa akin? sinusundan niyo po ba kami? May gusto ka ba sa akin? Sinusundan mo ako lang. Wala po, nako, strict po parents ko Hindi po pwede sa mga ganyang ano. Magpakit na lang po kayo sa akin, pwede pa. Pero Pwede mo makipagkilala? makapagkilala, nako, hindi po pwede. Hindi pwede? Bawal po, it's complicated po Ala, bakit complicated? Complicated po Makikipagkilala lang naman? Oo, bawal po, bawal. Strict po parents ko mga gunggong nakipagkilala pa to si Kabayan Libre mo na lang kami, puro ka magtatanong ka pa Pero alam niyo mga gunggong, napakagandang konsepto nitong ganitong mga food truck. Meron itong version sa atin sa Pilipinas. Marami yan yung tinatawag natin mga Jolly Jeep. Tapos ngayon nag-evolve na. Yung mga tricycle na kinakabitan, ginagawang siyomayan. Lalong-lalo na yung pares, lomi, mga ganon, tindahan ng balot. Marami ng ganong version ng ganito sa Pilipinas. Ang kagandahan ng mga gunggong siyempre portable yung business mo. Hindi ka nasa isang sulok lang dahil napakalaga sa negosyo yung tinatawag nilang pwesto, yung lokasyon ng business mo. Dahil doon na determine kung marami kang mabebenta dahil maraming tao. Pero dahil pagka ganito na mobile, yung mga food truck business, pwede mong dalhin kahit saan, pwede mong ilipat anytime, anywhere. Imagine mo guys, magtayo ka ng sarili mong portable bar. Inuman brand na portable. Ilagay mo, pwesto mo sa tabi ng school para paglabas ng mga bata, mga high school o college, diretso ng inuman. Joke lang, siyempre hindi pwede yan. Pero isipin nyo yung konsepto na ganyan guys. So, hindi ka basta-basta malulugi pagka ganitong mga negosyo kasi pwede mo ilipat kahit saan Yun nga lang, siyempre, kailangan mo siguro ng mga permit tsaka mga kung ano pang dokumento galing sa barangay o sa bayan. Pero at least hindi ka nakastay lang sa isang lugar o marami kang pwedeng ikutan. May liga dito. Okay. O kung may kaganapan man sa munisipyo, pwede kang pumesto ron. O kung may event sa school o kung may event kung saan-saan, makakalipat ka. Yun ang kagandahan sa mga ganitong negosyo. So yun nga, napaganda nun, Bryce. Napaganda suggestion ng mga gunggong. Tayo ka ng inuman, portable bar guys. Pwesto mo sa tabi o labas ng sabungan. Ewan ko lang pag hindi kumita yon. Pero never pa ako nakakita ng ganun mga gunggong sa Pilipinas. Ewan ko, let me know. Tingnan, sabihin nyo sa akin kung meron kayo nakikita. Pero wala pa ako nakikita na gano'n, na portable na inuman. Na gumagala sa bayan o sa city. Palipat-lipat ng pwesto ng inuman. Siguro may ibang permit para doon. Kailangan ng barangay clearance, mga etc. Pero let me know kung may nakita kayo na gano'n. Napaka-unique na konsepto na yun. Tapos na tayong kumain mga gunggong. Tapos na tayo minom ng kape. At tulad nga ng sabi ko, pag libre masarap. Kabayan, salamat po sa treat nyo sa kape tsaka sa merienda. Noodles tsaka shawarma. Next week po ulit Pakilala ka muna sa akin. No, hindi nga po pwede. Libre nyo lang po kami, wag nyo na akong kulitin. Napakabait ni Kabayan guys. Tatandaan nyo, pag libre, masarap, okay? And mga gunggong, kung pupunta naman kayo dito at Tesla ang sasakyan nyo, huwag kayong problema. May charging station dito guys, tingnan nyo. Doon sa dulo. Kung Tesla lang din ang usapan, hindi papahuli ang UAE at ang Dubai dyan. Napakadami ng Tesla dito mga gunggong. Hindi yung may tatanong, kahit mga taxi dito ay Tesla na. Pero nabalitaan ko sa Pilipinas na may Tesla na daw na, na mga tindahan.
Pero hindi pa katulad ng mga ibang brand na napakadami na. Pero may nabasa na ako na may nagtayo na ng pwesto ng Tesla, tindahan ng sasakyan sa Pilipinas. Napakalapit nito. Napakaganda actually ng mga gatong electronic vehicle eh. Sa Pilipinas nauuso na rin yung yung mga e-bike. Mas mura 'yon. Mas mura 'yon, hindi ka nagagastos ng gasolina, i-charge mo lang. Pero syempre may mga cons din yung mga ganyan. Malay mo malobat ka kabiglaan ng habang nananakbo ka. Pero hindi guys, seryoso kasi yung mga sasakyan ng magandang electronic vehicle, may mga kapasidad din yan na mag-charge habang tumatakbo. So hindi yan basta-basta nalolobat. Syempre pinag-aralan yan bago ilabas. Tsaka sa dito sa Dubai, kahit sa mall, kahit sa mga residential unit na pwede kang mag-charge ng Tesla, napakaganda. Pero dito guys, may mga e-bike din. May mga e-bike din dito, yung mga nagdi-deliver ng sa tindahan, supermarket, mga naka-e-bike yon. Pero mas malupit yung mga e-bike sa Pilipinas syempre. Yung mga hindi tumatabi sa kalsada. Hari daw na kalsada ngayon yun eh. Pero napaka-smart move nun kung bibili ka ng e-bike na ganyan. Isipin mo, yung instant transportation mo, i-charge mo na lang. Hindi ka na bibili ng gasolina katulad ng motor. Pero syempre may limit yon, hindi naman siya sobrang bilis. Pero pagka yung pupunta ka lang sa palengke, bahay palengke, ikot-ikot, pwede na siguro yun guys, no? Hindi ko lang alam kung magkano yun eh. Parang masarap yatang bumili nun ah. Magkano kaya yung ganun guys sa Pilipinas, yung mga ganung e-bike? Kailangan pa ba ng permit nun? At medyo humahangin dito. Sarap ng hangin, tama-tama dahil mainit na panahon at may naligaw na pusa dito. Yoy, nagawa mo dyan? Meow. Ultimo mong yung pusa, nag-chill. At nagsasunset na guys, mag-aalas 6 na dito. At pauwi na rin kami. Salamat sa pagsama niyo sa amin. Mamba out, peace out, stay safe. See you next time.